Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang karugtong ng ating kwento, ang kwento ng pag-ibig ni na Mercedes de Alegre at Marcelo Natividad. Pero bago ko po simulan ng lahat, paki-subscribe naman po, like and share ng aking channel. Maraming salamat po. Chapter 20. Nag-alala si Marcelo. Ayaw niyang nasa bahay nila si Raquel nakatira. Dahil kahit nabubuhay pa si Mercedes noon, ay hindi ito papayag dahil magkaaway sila ni Raquel. Ayaw niyang saktan si Mercedes kahit nasa kabilang buhay na ito. Pero gusto ng kanyang lola na pansamantala muna si Raquel sa mansyon habang hindi pa ito nanganganak. At naisip din ni Marcelo para na rin sa kaligtasan ng kanyang anak. Kaya hayaan niya na lang muna si Raquel na nasa kanilang mansyon muna magstay hanggang sa mailabas nito ang kanilang anak. Mahal na mahal ni Marcelo si Mercedes, kaya kahit anong gagawin niya ay hindi pa rin niya makalimutan ang kanyang asawa, lalo na ang kanilang mga happy memories. Si Mercedes ang namibigay sa kanya ng totoong kasiyahan. Sobrang nawawala na siya ng ganang mabuhay pa sa pagkawala ni Mercedes. Hindi niya alam kung kailan maibalik ang kanyang ngiti. Pero kailangan din niyang lumaban dahil meron pa siyang anak na nangailangan sa kanyang pag-aaruga. Kaya kahit mahirap man sa kanya, ay kailangan niyang mabuhay ulit at bumangon para sa kanilang anak ni Mercedes. Alam niya na ito din ang gusto ni Mercedes na gawin niya. Gusto niyang libangin ang kanyang sarili sa trabaho. Pagkatapos niya sa kanyang company, ay lilipat na naman siya sa company ni Mercedes. Nakita ni Zach ang hirap ng kalooban ni Marcelo, kaya't nilapitan niya ito at kinukumusta. Marcelo, kumusta ka na? Mabuti naman at naisipan mong pumasok dito. Masyado na akong busy dahil wala na si Mercedes. Kausapin ko ang mga board member na ikaw ang pumalit sa posisyon ni Mercedes bilang CEO. Seryosong saad ni Zach. Walang magagawa si Marcelo. Kung di tanggapin niya na lang, dahil wala namang ibang pwedeng mangangasiwa sa kampanya ng kanyang asawa. Para sa anak nila ito ni Mercedes, kaya dapat lang nagawin niya ang lahat para manatiling maganda ang takbo nito. Zach, hindi pa rin ako nakamove on. Gusto kong mamatay na rin para makasama ko na si Mercedes sa kabilang buhay. Malungkot na saad ni Marcelo. Buntong hininga ang binitawan ni Zach. Alam niyang nasasaktan si Marcelo sa pagkawala ni Mercedes. Dahil nakikita niya kung gaano kamahal ni Marcelo ang asawa niyang si Mercedes. Kahit si Zach ay hindi niya matanggap na wala na si Mercedes. Nasasaktan siya dahil bigo siyang protektahan ito. Nangako pa naman siya sa mga magulang na Mercedes na kahit anong mangyayari ay alagaan niya at protektahan si Mercedes. Marcelo, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Ang sakit-sakit sa pagkawala niya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil hindi ko natupad ang pangako ko sa mga magulang niya na hindi ko siya papabayaan. Marcelo, sana panaginip lang ang lahat. Sana pabalik si Mercedes. Sana buhay pa siya. Nagtataka ako, Marcelo, kasi wala akong nararamdaman. Pakiramdam ko, buhay pa siya. Kasi dapat kung patay na siya, nagparamdam dapat siya sa akin. Pero bakit wala akong nararamdaman? Seryosong saad ni Zach. Zach, ganun din naman ako. Pero nakikita ng dalawang mata ko na nilalamon si Mercedes ng apoy. Baka sinasadya niyang hindi magparamdam dahil ayaw niyang mag-alala tayo. Baka gusto niyang magpatuloy tayong mabuhay at maging masaya kahit wala na siya. Turan ni Marcelo. Nagpatuloy na sila sa kanilang mga trabaho at ayaw na munang mag-isip si Marcelo.
Gusto niyang matapos ang kanyang mga trabaho para makauwi na siya at maalagaan niya si baby Marcel. Habang si Raquel naman ay sobrang natutuwa dahil kasama na niya si Marcelo sa iisang bahay at plano niyang kukunin ang loob nito at ang pinakagusto niya ay makuha niya ulit ang pagmamahal ni Marcelo. Nakangiti siya habang pabalik-balik ng lakad. Habang hinihintay niya ang pag-uwi ni Marcelo, nakita siya ni Doña Claudia at pinagmamasdan siya ng matanda. Nagtataka ang matanda kung bakit bakas sa mukha ni Raquel ang sobrang tuwa. Matalino si Doña Claudia. Plano niyang magstay si Raquel sa mansyon para malaman niya ang bawat galaw nito. Nakita siya ni Raquel, kaya tinawag niya ito. Lola, okay ka lang po ba? Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Galit po ba kayo dahil dito ako nakatira? Lola, wag po kayong mag-alala. Magpakabait po ako sa inyo at kay Marcelo. Mamahalin ko po si Marcel na parang anak ko na rin para matutuwa si Mercedes sa pagtira ko dito sa mansyon. Nakangiting turan ni Raquel. Raquel, salamat kung ganun. Ang gusto ko lang naman ay tahimik na buhay. Ayokong mayroon kang gawin na hindi ko magugustuhan dahil hindi ako magdadalawang isip na palayasin sa mansyon. Seryosong saad ni Doña Claudia. Lola, wag po kayong mag-alala. Pangako po, hindi ako gagawa ng mga bagay na ikagalit ninyo. Gawin ko po ang lahat para magugustuhan ninyo ako. Sana, darating ang araw na tanggapin ninyo ako na bilang asawa ni Marcelo. Seryosong saad ni Raquel. Nagulat si Doña Claudia sa kanyang narinig at tinititigan niya lang si Raquel. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hinayaan niya na lang si Raquel at pumasok na siya sa kanyang kwarto. Alam kong ayaw mo sa akin, Doña Claudia, pero isang malaking pagkakamali ang pagpapatira mo sa akin sa mansyon mo. Pati ikaw, buburahin kita sa mundo ko. Akin lang ang lahat ng kayamanan mo. Kaya mag-enjoy ka lang habang humihinga ka pang matanda ka. Si Marcelo lang at ang anak ko ang may karapatang tumira dito sa amin. Sa amin na ang lahat ng kayamanan mo. Wala akong ibang gustong mangyayari. Yun lang ang makasama sa si Marcelo. At bumalik ang pagmamahal niya sa akin. Bulong ni Raquel sa kanyang sarili. Pagdating ni Marcelo, kumuha ng tubig si Raquel at binigay niya ito kay Marcelo. Tinanggal niya ang suot nitong sapatos at blazer. Nakita ni Carla ang ginagawa ni Raquel, kaya nanggigil siya sa galit. Raquel, hindi mo naman kailangang gawin ang bagay na yan. Hindi kita yaya, Raquel, at lalong hindi kita asawa. Seryosong saad ni Marcelo. Marcelo, hayaan mo akong pagsilbihan ka. Huwag mo akong pagbawalan na gawin to sa'yo. Masaya ako sa ganitong paraan, ay masisilbihan man lang kita. At pasalamat ko na rin sa'yo, dahil pumayag ka na mag-stay ako dito. Seryosong saad ni Raquel, at nangakiti pa siya kay Marcelo. Huwag mong isipin, Raquel, na magkabalikan tayo, dahil wala akong plano. Sana lang ilugar mo ang sarili mo, dahil kahit patay na ang asawa ko, buhay siya sa puso ko. Kaya sana lang, ilagay mo yan sa isip mo na kahit kailan, hindi na pwedeng maging tayo. Seryosong saad ni Marcelo at umakyat na siya sa taas at naiwan mag-isa si Raquel sa sala. Matulog na sana si Marcelo, pero hindi mawala sa isip niya si Mercedes. Hindi niya mapigilan na tumulo ang kanyang mga luha. Sobrang masakit pa rin ang kanyang puso sa pagkawala ng kanyang mahal na asawa. Humagugol siya ng iyak at niyakap niya ang una ni Mercedes habang kinakausap niya ito. Asawa ko, pwede ka bang magparamdam sa akin? Magpakita ka sa akin para malinawagan ang isip ko. Miss na kita, asawa ko. Kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako makakapag-isip ng tama dahil hindi ko matanggap ang pagkawala mo. Saad ni Marcelo habang humagulgol. Si Raquel naman ay namang bumasid sa paligid.
Hindi pa rin siya pumasok sa kanyang kwarto. Nakaupo siya sa sala habang nag-iisip sa susunod niyang plano. Habang nakaupo siya sa sofa, nakita niya ang picture frame sa kasal ni na Mercedes at Marcelo. Nagagalit siya at iniisip niyang tanggalin ito. Kailangan kitang alisin, Mercedes. Ayokong mayroon ka pang natitirang alaala kay Marcelo. Gusto kong burahin ka ni Marcelo sa puso at isip niya. Maghintay ka lang, Mercedes. Magtatagumpay din ako sa mga plano kong agawin ang lahat sa iyo. Gusto kong kahit nasa impyerno ka man ngayon, ay mararamdaman mo ang sakit. Saad ni Raquel habang tumatawa sa sobrang tuwa. Kinabukasan, maagang nagising si Raquel dahil gusto niyang maabutan si Marcelo bago ito pumasok sa opisina. Ngayon, Marcelo, ako na ang iyong reyna. Ako lang ang priority mo. Nakangiting bulong niya sa sarili. Nilibot niya ang kanyang mga mata sa buong mansyon. Namanga siya sa mga kagamitan dito dahil puro mamahalin. Nakita siya ni Carla. Natatawa si Carla sa reaksyon ni Raquel. Nagulat ito at sininghala niya si Carla. Bakit ka nakatingin sa akin? Bumalik ka sa trabaho mo, mga muchacha. Tanga-tanga, huwag tamad-tamad, singhal ni Raquel kay Carla. Bumalik ka sa impyerno ng pinanggalingan mo, Raquel. Galit na singhal ni Carla. Dahilan sa galit ni Raquel. Anong sinasabi mo? Tanong ni Raquel kay Carla. Hindi kita amo. Si Mercedes lang ang amo ko. Kaya huwag kang umasta na may karapatan ka rito dahil sampid ka lang. Singhal ni Carla. Mainit ang dugo ni Carla kay Raquel noon pa man. Ayaw na niya kay Raquel. Nabutan sila ni Marcelo na nagkasagutan. Kaya inawat niya ang dalawa. Umiiyak si Raquel na nagsumbong kay Marcelo. Gumawa siya ng kwento na inaway siya ni Carla. Hindi totoo yan, Sir Marcelo. Masama lang talaga ang ugali ng babaeng yan. Mahilig pa gumagawa ng istorya. Kung nandito yan sa inyo titira, hindi kami magkakasundo. Kaya kung maaari lang, Raquel, lumayo ka sa akin. Singhal ni Carla. Galit na galit si Raquel kay Carla dahil hindi man lang ito natatakot sa kanya at kay Marcelo. Raquel, tahimik ang buhay namin. Sana lang naman ay hindi ka manggugulo. Umayos ka, Raquel. Huwag kang gumawa ng hakbang na nakasisira sa amin. Tinanggap ka naming tao dito sa mansyon, kaya dapat lang na umusta kang tao. Singhal ni Marcelo sa kanya. Galit na galit siya dahil hindi siya kinakampihan ni Marcelo. Halos gusto niyang sampalin si Carla. Nagmamadaling umakyat si Carla at padabog niyang sinara ang pinto. Baby Marcel, mag-iingat tayo. Mayroong demonyo na nakapasok dito sa bahay. Mula ngayon, hindi kita pwedeng basta nalang iwanan na mag-isa. Mercedes, kung saan ka man ngayon, huwag mo kaming pagpayaan ni Marcel. Kailangan ka namin. Umiiyak si Carla habang kausap niya si Baby Marcel. Gumawa si Carla ng pagkain ni Marcel. Nagulat siya nang marinig niyang umiyak si Marcel sa taas, kaya nang mamadali siyang tumakbo sa taas at tinignan niya ang bata. Nagulat siya nang makita niyang palabas si Raquel sa kwarto ng bata. Mabilis niyang hinawakan sa braso si Raquel. Anong ginagawa mo sa bata? Bakit siya umiiyak? Singhal ni Carla kay Raquel. Bitawan mo ako, Carla. Sino ka para pagtaasan mo ako ng boses? Umiyak siya, kaya nilapitan ko. Wala akong ginagawang masama sa bata. Umayos ka, Carla. Huwag mo akong pilitin na ilibing kita sa ilalim ng lupa. Huwag mo akong kalabanin, Carla. Baka pagsisihan mo kung paano ako gumanti sa'yo. Singhal ni Raquel kay Carla. Huwag mo akong tatakutin, Raquel. Dahil hindi ako natatakot sa'yo. Tandaan mo ang sasabihin ko, Raquel. Huwag kang lumapit sa bata. Galit na singhal ni Carla kay Raquel. Huwag mo akong susubukan, Carla. Dahil hindi ako nagbibiro. Nagmamadaling pumasok si Raquel sa kanyang kwarto. Nilapitan niya si Marcel at tinignan niya kung bakit ito umiiyak. Marcel, meron bang masakit sa'yo? I'm sorry ha kung iniwan ka ni Yaya. Meron akong ginagawa saglit sa kusina. Huwag ka nang umiyak, nandito na si Yaya. Nawa si Carla kay Marcel dahil sanggol lang itong namatay si Mercedes. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Ang magawa niya lang ay alagaan at ingatan si Marcel. Habang kumakain sila ng breakfast, nag-iinarte na naman si Raquel. Gustong magpasama nito kay Marcelo sa OB. Marcelo, samahan mo akong magpaprenatal. Kailangan ka namin ng anak mo. Saad ni Raquel.
Pero hindi siya pinapansin ni Marcelo at hinayaan lang siyang magsasalitang mag-isa. Parang wala siyang kasama sa dining. Marcelo, narinig mo ba ako? Samahan mo ko sa OB. I'm sorry Raquel, pero busy ako. Marami akong ginagawa ang trabaho sa opisina. Kaya mo naman sigurong pumuntang mag-isa, di ba? Seryosong saad ni Marcelo. Kaya nagagalit si Raquel dahil binabaliwala lang siya nito. Marcelo, kailan mo ba ako bigyan ng halaga? Binabaliwala mo na ako, Marcelo. Maawa ka naman sa akin at sa ating anak. Pwede bang pagtuunan mo kami ng pansin? Nandito nga kami sa mansyon pero hindi mo kami nakikita ng anak mo. Singhal ni Raquel kay Marcelo. Raquel, umalis ka na dito. Ang dami mong reklamo. Saad ni Marcelo at nagmamadaling umalis. Naiwang mag-isa sa dining si Raquel. Nanilisik ang mga mata nito dahil sa sobrang galit. Hayop ka, Marcelo. Hindi ako papayag na tratuhin mo ako ng ganito. Sa amin ka lang ng anak ko. Hindi pwedeng meron kaming kahati sa'yo. Huwag kang magkakamali na iwasan ako, Marcelo. Dahil hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Singhal ni Raquel. Pagdating ni Marcelo galing sa opisina, nagulat siya nang makita niya si Raquel na nasa loob ng kanyang kwarto. Raquel, anong ginagawa mo dito? At bakit mo inalis ang picture ng asawa ko? Sigaw ni Marcelo. Marcelo, patay na si Mercedes. Hindi mo na kailangan ng picture ninyo. Palayain mo na ang puso mo, Marcelo. Galit na tugon ni Raquel. Kahit hanggang sa kamatayan, Raquel, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa asawa ko. At hindi ka dito matutulog. Doon ka sa guest room. Sino nagsabi sa'yo na pwede kang tumabi sa akin? Mula ngayon, wala ka ng karapatan na pumasok dito sa kwarto ko. Marcelo, gusto kitang makatabi sa kama. Miss na miss na kita. Hayaan mong ako ang pumuno ng pagkukulang ng asawa mo. Pagkukulang? Saan? Namatay ang asawa ko, Raquel, at kahit minsan, wala siyang pagkukulang sa akin. Si Lola ang may gusto sa'yo na dito ka tumira, hindi ako. At ayokong nandito ka sa pamamahay ko, lalo na sa loob ng kwarto ko. Lumayas ka, Raquel. Gusto ko magpahinga, asik ni Marcelo sa kanya. Habang nagtitimpla ng gata si Carla, ay iniwan niya muna si Marcel sa kwarto nito. Pagbaba niya sa hagdan, nakita siya ni Raquel. Nakakalabas lang din ito sa kwarto ni Marcelo. Pumasok si Raquel sa kwarto ng bata. Hello, baby Marcel. Ako ang mami Raquel mo. 9 months ka na pala, baby. Kawawa ka naman. Mag-birthday kang walang mami. Dapat mamatay ka na din. Para walang kaagaw ang anak ko sa kanyang dati. Paano kaya kita patayin? Dapat hindi nila malaman. Nag-isip pa si Raquel kung paano niya ito papatayin. Anong magandang injection? Yung hindi nila mahalata. Matulog ka na nga lang hanggang sa mamatay ka, baby. Nag-smile pa si Marcel kay Raquel. Nag-smile ka pa sa akin? Baby, papatayin na kita, nag-i-smile ka? Katulad ka ng mami mo, ubod ng tanga. Saad ni Raquel sa bata habang tumatawa. Nagulat si Raquel nang biglang sumulpot si Carla sa likod niya. Nasa kanyang likod si Carla at may bitbit itong gatas ni baby Marcel. Carla, kanina ka pa ba dyan? Sa likod ko? Bakit di ka nagsasalita? Papaanak ako sa'yo nang wala sa oras eh. Sigaw ni Raquel. Ma'am Raquel, anong ginagawa mo dito? Bawal ka dito sa kwarto ng alaga ko. Tanong ni Carla. Bakit bawal? Mami niya na ako. At aalagaan ko din siya. Akin ang gatas at ako nang bahala. Kukunin na sana ni Raquel ang buti ng gatas. Pero hindi ito binigay ni Carla. Lumabas ka dito, Ma'am Raquel, kung ayaw mong magkagulo tayo. Kahit kuko ng alaga ko, di mo pwedeng hawakan. Narinig mo? Lumabas ka, sigaw ni Carla kay Raquel. Huwag mo kong sigawan, pinyita ka. Sino ka ba sa akala mo? Yaya ka lang ng anak ni Marcelo. Sa madaling salita, katulong ka lang. Sigaw ni Raquel. Katulong lang ako. Pero maipagmamalaki ko yun. At least hindi ako katulad mo. Malinis ang pagkatao ko. Saad ni Carla. Bakit, Carla? Anong alam mo sa akin? May alam ka ba sa buhay ko? Tanong ni Raquel. Wala, Ma'am Raquel. At wala akong planong alamin yun. Sagot ni Carla. Flashback. Alfred, anong ginawa mo dito sa kondo ko? Sino nagpapasok sa'yo? Tanong nito. Huwag mong sabihin, Raquel, na nakalimutan mong may duplicate ako sa kondo mo. Nakangiti pa si Alfred at lumapit ito kay Raquel.
Hinaplos niya ang mukha nito, pero umiwas si Raquel at tinulak niya si Alfred. Umalis ka na sa kundo ko, Alfred. Di kita kailangan dito. Umalis ka at akin na ang duplikit ng susi. No, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sasabihin sa akin ang totoo. Sino ang ama ng batang nasa tiyan mo? Ako, di ba? Sagutin mo. Sigaw ni Alfred. Hinablot ni Alfred si Raquel at sinakal niya ito. Palakas ng palakas ang pagkakasakal ni Alfred kay Raquel. Alfred, bitawan mo ko. Utal-utal nitong sabi. Bibitawan lang kita kung sasabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang ama niyan? Sino? Sigaw ni Alfred. Ikaw, oo na. Ikaw ang ama ng bata. Pagkasabi ni Raquel ay binitawan siya agad ni Alfred. Ngumiti si Alfred sa sobrang tuwa at niyakap niya na si Raquel at hinalikan niya ito sa labi. Ngunit tinulak siya ni Raquel. Ano ka ba, Alfred? Bakit mo ba ako hinahalikan? Wala ka ng karapatan na halikan ako. Galit nitong sabi. Masaya lang ako, Raquel, kasi dati na ako at may anak na ako. Raquel, anong papangalan natin sa kanya? 5 months na ang tiyan mo, diba? Siguro naman may naisip ka ng pangalan. Anong gender niya? Lalaki ba o babae? Tanong ni Alfred. Hindi pa ako nagpapa-ultrasound dahil walang time sa akin si Marcelo. At ngayon, iniiwasan pa ako dahil sa punyetang ex mo. Singhal ni Raquel. Raquel, ako ang ama ng bata. Ako ang dapat na sumama sa iyo, hindi si Marcelo. Ako ang may karapatan sa bata. Sigaw ni Alfred. Tumahimik ka, Alfred. Ikaw ang ama ng bata, pero si Marcelo ang mahal ko. Siya lang ang gusto kong makasama habang buhay, hindi ikaw. Kaya sa oras na sasabihin mo kay Marcelo na ikaw ang ama ng bata, ipapa-abort ko ito. Kaya wag kang umipal, sigaw ni Raquel. Ano? Anong ipapa-abort? Papatayin mo ang anak ko? Sa oras na gawin mo yan, papatayin din kita, Raquel. Tandaan mo yan. Singhal ni Alfred. Umalis ka na dito, Alfred. Narinig mo na ang dapat mong marinig. Wala na tayong dapat pang pag-usapan pa. Sigaw ni Raquel. Anong wala, Raquel? Ha? Anong wala? Lumapit si Alfred kay Raquel at hinalikan niya ito sa labi. Pero kinagat ni Raquel ang labi niya dahilan sa pagdugo nito. Dahil sa galit ni Alfred, hinalikan niya ng marahas si Raquel at halos kagatin ni Alfred ang labi niya. Sinuntok-suntok ni Raquel ang dibdib ni Alfred, pero mas lalong ginaganahan si Alfred. Dinikit niya sa dingding si Raquel, pero nakabitaw ang labi ni Raquel, kaya sinampal siya nito. Ayaw mo ba, Raquel? Kung hindi mo ako papayagan na magipag-sex sa'yo, ngayon din tatawagan ko si Marcelo at sasabihin ko sa kanya na ako ang ama ng bata at hindi siya. Lumaki ang mga mata ni Raquel at tinitigan niya si Alfred. Ano? Binablockmail mo ba ako, Alfred? Ang kapal ng mukha mo. Sad ni Raquel. Hindi makapal ang mukha ko, Raquel. Ako ang ama niyan, tapos sa iba mo ipapaangkin? Nahibang ka na ba? Ubaliw ka lang talaga. Sperm cell ko ang nagpalaki sa tiyan mo, tapos iba ang ipaako mo? Subukan mo akong tanggihan. Gawin ko ang gusto ko, Raquel. Ngayon, hubarin mo ang damit mo. Utos ni Alfred kay Raquel. Flashback. Ayaw mo ba? Napabaliw na ako, tapos tanggihan mo ako? Paligayahin mo ako, Raquel. Ano ba, Alfred? Baliw ka ba? Ayaw ko, ayaw ko. Umalis ka na dito, Alfred. Sigaw ni Raquel. Hubarin mo, sabi eh. Hubarin mo. Hubarin mo ang damit mo. Sa takot ni Raquel, unti-unti niyang hinubad ang kanyang damit hanggang sa wala lang natira kahit panty. Tinitigan ni Alfred ang kanyang katawan at nagsimula na itong malibugan. Hinubad ni Alfred ang kanyang pants at damit, pati na ang kanyang brief. Lumuhod ka, Raquel, utos ni Alfred. Ano? Ayoko. Alfred, ano ka ba? Sumusobra ka na, sigaw ni Raquel. Huwag kang maglikramo, kabayaran yan sa paglaro mo sa akin at sa anak ko. Lumuhod ka, isubo mo ang ari ko. Walang nagawa si Raquel, kaya agad niyang sinubo ang ari ni Alfred. Pumikit si Alfred sa sobrang sarap. Umuungol pa ito at idiniin niya ang ulo ni Raquel sa kanyang ari. Sarap na sarap si Alfred sa ginawa ni Raquel. Sige pa, Raquel, huwag kang tumigil. Ungol niya. Shit, galingan mo pa. Unti-unting ginaganahan si Raquel at nalibugan na rin ito. Ginaganahan na siyang kainin ang ari ni Alfred at inisip niya na magagamit niya ito sa kanyang mga plano laban kay Mercedes.
Alam niyang matakaw sa kanyang laman si Alfred, kaya alam niya na matutulungan siya nito. Mas ginagalingan pa niya ang pagkain sa ari ni Alfred hanggang sa lumabas ang katas nito. Halos mabilaukan siya nang isagad ni Alfred ang ari nito sa kanyang lalamunan. Pinaluguan siya ni Alfred ng katas niya sa kanyang mukha. Shit, Raquel, ang sarap. Halika dito, Raquel. Ikaw naman ang papaligayahin ko. Alam kong nalibugan ka na din, di ba? Walang ibang gumagawa nito sa'yo kundi ako lang. Pinahika ni Alfred si Raquel sa kama. Tinaas niya ang hita nito at kinain niya ang ari ni Raquel. Umungol si Raquel sa sobrang sarap at idiniin niya pa ang ulo ni Alfred sa kanyang ari. Alfred, Alfred, paulit-ulit niyang banggit sa pangalan ni Alfred at tumirik pa ang kanyang mga mata sa sarap ng dila nito. Sinipsip ni Alfred ang kanyang ari, kaya halos sumigaw na si Raquel sa sobrang sarap. Binuka niya ang kanyang hita upang malayang kainin ni Alfred ang ari niya. Raquel, Raquel, gusto mo bang sipsipin ko pa ang katas mo? Tanong ni Alfred. Alfred, please, kainin mo pa ako, please. Shit, ang sarap. Ang sarap, Alfred. Ungol niya hanggang sa lumabas ang kanyang katas. Sarap na sarap sa pagsipsip si Alfred sa bawat katas na lumalabas sa ari ni Raquel. Alfred, shit. Shit, tumirik pa ang kanyang mga mata nang ipasok ni Alfred ang ari nito sa ari niya. Mas lalong lumakas ang kanyang ungol. Sa laki ba naman ng ari ni Alfred ay sagad na sagad ito sa kanyang kaloob-looban. Sarap na sarap siya nang ilabas-pasok ni Alfred ang ari nito sa kanyang ari. Alfred, shit. Sige pa. Isagad mo pa, Alfred. Ang sarap mong kumantot. Hinahanap-hanap ko to, Alfred. Ngayon, Raquel, sabihin mong ayaw mo nito. Ayaw mo ba nito, ha? Tanong ni Alfred kay Raquel habang hinihingal siya sa pagmamaneho. Alfred, no. Huwag kang tumigil. Gusto ko ito. Gusto ko ito, Alfred. Shit. Sige pa, Alfred, ha? Halikan mo ang labi ko, please. Sipsipin mo ang dila ko, Alfred. Isagad mo pa ang hari mo. Angkinin mo ako, Alfred, ng paulit-ulit. Pagsawaan mo ang katawan ko, please. Shit, Alfred. Raquel, ang manyak mo pala. Paligayahin kita, Raquel. Akin lang ang katawan mo. Papaliwin kita. Baliwin mo ko. Hinalikan ni Alfred ang labi ni Raquel at mas sinagad niya pa ang kanyang ari sa kaloob-looban nito. Lumakas na ang kanilang mga ungol at halos hinahabulan nila ang kanilang mga hininga hanggang sa pareho na silang naniga sa sobrang sarap. Alfred, I'm coming. I'm coming, Alfred, shit. Isagad mo pa, please. Ungol ni Raquel. Raquel, sagad na yan. Shit. Sabayan kita, Raquel. Ayan na ako. Sabay nilang naabot ang langit at naghalo ang kanilang mga katas. Bumaba si Alfred sa katawan ni Raquel at pareho silang naliligo sa pawis. Alfred, napaligayan na natin ang isa't isa at gustong gusto ko ito. Sa katunayan nga, nagbunga na ang ating pinagsaluhan na sarap, di ba? Kailangan ko ang tulong mo, Alfred. Seryosong turan ni Raquel. Ano yun, Raquel? Gagawin ko ang lahat para sa inyo ng anak ko. Raquel, aaminin ko, minahal na kita at hinahanap-hanap ko na ito. Hinahanap ko lang ang katawan mo at ang mukha mo. Miss na kita hanggang sa naramdaman ko na lang na mahal na kita, Raquel. Pakakasalan kita at buo tayo ng pamilya. May anak na tayo, di ba? Wika ni Alfred habang hinaplos niya ang buhok ni Raquel. Alfred, pakakasalan kita kung gawin mo ang gusto kong mangyari. Tura ni Raquel. Ano yun, Raquel? Oo, kahit ano, basta pakakasalan mo ko. Gagawin ko ang lahat. Tugon ni Alfred. Handa niyang gawin ang lahat para kay Raquel. Patayin natin si Mercedes. Patayin natin si Mercedes, Alfred. Kung magagawa mo ang utos ko, magpakasal tayo agad. Deal? Ano? Raquel, ayoko. Mabait na tao si Mercedes. Iba na lang huwag yan. Singhal ni Alfred. Alfred, okay, kung ayaw mo, sige huwag. Huwag kang umasa na maulit pa ito. Iiwasan na kita. Huwag mo na rin, hindi mo na rin makikita ang anak mo. Ilalayo ko siya sa'yo, saad ni Raquel. Pero Raquel, di ko kayang gawin yun. Iba na lang ang utusan mo, huwag ako. May kilala akong magaling pumatay ng tao. Bibigyan kita. Okay, Alfred.
akin na ang number ng taong iyon para maumpisan na niya bukas na bukas din. Binigay ni Alfred ang cellphone number ng killer. Nag-umpisa na sila sa plano at kung anong klaseng pagpatay ang nararapat gawin kay Mercedes. Maagang umalis si Mercedes sa kanyang opisina dahil namimiss niya ang kanyang mag-ama. Sumakay siya agad sa kanyang kotse at pinaandar niya ito ng sobrang bilis. Excited na siyang makita ang kanyang anak at asawa. Napansin ni Mercedes na may nakasunod sa kanyang likuran na isang itim na kotse, kaya mas binilisan niya ang pagpatakbo. Nakita niyang bumilis din ang takbo ng kotse na nasa kanyang likuran. Napansin ni Mercedes na mag-overtake sa kanya ang kotse, kaya inapakan niya agad ang preno at napalakas ang pagkasubsob niya sa manibela. Napansin ni Mercedes na may isang kotse sa likod at kilala niya ang may-ari ng kotse na yon. Nagulat siya nang pinaputukan siya ng baril. Dumapa siya para hindi matamaan ng dalawang lalaking killer. Ang isa, kumuha ng isang container ng gas at binuhos sa kanyang kotse. Sumakay ng isang killer sa kotse nila. Tahimik ang daan na yon. Walang masyadong sasakyan na dumadaan. Shortcut kasi yon para mapadali siyang dumating sa kanilang mansyon. Walang makakatulong sa kanya dahil walang madalas na dumaan na sasakyan. Iniisip niya na mamatay na siya sa mga oras na iyon. Paulit-ulit niyang binanggit ang pangalan sa kanyang anak at asawa. May tama siya sa braso at pakiramdam niya ay mamatay na siya. Nagulat siya nang may putukan sa labas, pero di niya ito tiningnan. Si Alfred ba yun? Ligtas pa ako ni Alfred? Maya-maya may bumukas sa pinto ng kanyang kotse at kinuha siya agad ni Alfred. Mercedes, may tama ka ba? Halika, lumabas ka na, bilis. Saad ni Alfred. Alfred, bakit nandito ka? Kasamahan mo ba sila? Papatayin mo ba ako, Alfred? Pero bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Tanong niya kay Alfred. Mercedes, bilisan mo na. Kailangan natin makaalis dito. Sasabog ng kotse mo. Halika na. Inalalayan niya si Mercedes para makalabas ng kotse. Pinalit ni Alfred ang kanyang napatay na killer at nilagay niya ito sa driver's seat. Binaril niya ang kotse ni Mercedes at lumiyab ang malakas na apoy. Nakatakas ang killer at posibleng magsusumbong ito kay Raquel na bumaliktad siya. Kaya dinala niya sa isang rest house si Mercedes at tinawagan niya ang kanyang private doctor para gamutin ito. Delikado ang buhay nilang pareho kung malalaman ni Raquel na niligtas niya ang buhay ni Mercedes, kaya mas minabuti niyang itago muna ito sa kanyang rest house. Alfred, naguguluhan ako. Sino ang gusto pumatay sa akin? Sigaw ni Mercedes. Baka sa kanyang mukha ang sobrang takot at galit. Akala niya ay mamatay na siya. Ang akala niya ay hindi niya na makikita ang kanyang anak at si Marcelo. Humagulgol siya sa sobrang takot at nanginginig pa ang kanyang katawan sa sobrang takot. Mercedes, relax. Ligtas ka na. Huwag ka nang matakot. Pero kailangan mong magtago dito hanggang okay na ang lahat. Bawal ka munang magpakita sa pamilya mo. Baka malaman nila na buhay ka at patayin ka nila. Seryosong tura ni Alfred. Nag-alala siya kay Mercedes dahil sobrang bait din ito sa kanya. Pero nagawa niya itong traidorin ng paulit-ulit. Maraming beses niya nang sinaktan si Mercedes, kaya nakonsensya siya at hindi niya hinayaan na mapatay si Mercedes sa mga taong inutusan ni Raquel na patayin siya. Umiyak pa rin si Mercedes. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari kanina. Miss na miss niya na si Marcelo at Marcel. Hindi niya akalain na sa ganito humantong ang lahat. Alfred, sino ang gustong pumatay sa akin at bakit nandun ka? Hindi ko maintindihan, Alfred. Ipaliwanag mo sa akin. Singhal ni Mercedes kay Alfred. Mercedes, napadaan lang ako at nakita ko na kotse mo yun, kaya iniligtas kita. Ayokong hayaan na lang kita napatayin ng mga taong yun. Seryosong saad ni Alfred. Hindi niya sinabi ang totoo kay Mercedes dahil baka biglang puntahan ito si Raquel. Delikado pa ang kanyang buhay at ang buhay niya. Paano kung malaman ni Raquel na buhay si Mercedes at nakatakas pang isang killer? Baka magsumbong ito kay Raquel. Kaya kailangan muna nilang magtago at magsagawa ng plano. Ayaw niyang mapahamak si Mercedes, kaya kailangan niya itago muna niya ito at hindi pwedeng palabasin hanggang sa makahanap siya ng solusyon. Pagkatapos niyang gamutin ang sugat ni Mercedes,
ay pinainom siya ng pampatulog para kumalma at maintindihan niya kung bakit kailangan mo na niyang itago ito sa rest house. Parehong delikado ang buhay nila, kaya kailangan niyang magpakalma si Mercedes at dapat makinig ito sa kanyang mga sasabihin. Binilhan niya ng mga kagamitan si Mercedes, lahat ng pangangailangan nito. Nag-stock na rin siya ng pagkain sa freezer. Bumili siya ng mga damit para may magamit si Mercedes. Alam niyang selfish siya, pero ayaw niyang sabihin kay Mercedes na si Raquel ang dahilan ng lahat. Kailangan niyang protektahan si Raquel dahil buntis din ito sa kanyang anak. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay buhay si Mercedes at sapat na iyon para sa kanya. Maaaring kasuklaman siya nito kung malaman nitong magkasabwat sila ni Raquel sa planong pagpatay sa kanya. Mercedes, halika. Nagluto ako ng pagkain natin. Sa ngayon, magtiis ka muna ha. Hindi mo muna makita ang iyong pamilya. Dahil ito ang magandang paraan para mailigtas ang buhay mo at ang buhay ko. Sana makinig ka sa akin, Mercedes. Dahil para na rin ito sa'yo. Seryosong saad ni Alfred. Umiyak pa rin si Mercedes. Yakap ni Marcelo ang kanyang kailangan para maibsan ang takot ng kanyang puso. Pero paano niya gawin ang bawal pa siyang umuwi sa kanyang pamilya? Tanging ang pag-iyak na lang niya ang kanyang magagawa. Nasasaktan siya ng sobra dahil buhay nga siya pero parang patay na rin siya dahil natatago siya sa isang lugar na walang nakakakita sa kanya. Mercedes, naiintindihan kita pero sana lang naiintindihan mo din ako dahil ayokong mamatay. Pareho tayong mamatay kapag malaman ng killer na buhay ka. Babalikan ka niya at kapag makita nila ako na ako ang tumulong sa'yo, tiyak na papatayin nila ako. Kaya Mercedes, makinig ka sa sabihin ko. Kailangan mo na nating magtatago dito. Hindi naman kita habang buhay tatago. Ilalantad kita sa tamang panahon. Pero ngayon, kailangan mo magpakatatag at sundin mo ang mga sinasabi ko sa'yo. Dahil ito ang nakakabuti sa ating dalawa. Ayokong mamatay, Mercedes. Kaya kailangan magtulungan tayo. Wika ni Alfred. Pero nakatingin lang si Mercedes sa kanya at hindi ito nagsasalita. Iniwan muna ni Alfred si Mercedes sa rest house para puntahan ito si Raquel at makibalita na rin kung nagpakita ba sa kanya ang isang killer. Nag-alala siya, baka nagsubong ito kay Raquel na iniligtas niya si Mercedes. Pero handa siya sa anumang mangyayari sa kanya at hindi din niya hahayaang nasaktan siya ni Raquel. Alfred, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Hindi ka man lang nangumusta sa akin kung okay lang ba ako? Pagkatapos nating ipapatay si Mercedes, saan ka ba nagtatago? Bakit hindi na kita makontak? Anong gitrama mo, Alfred? Umayos ka, may tinatago ka ba sa akin? Huwag mo kong traidorin, Alfred, dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Singhal niya kay Alfred. Raquel, nakonsensya ako, kaya hindi mo na ako nagpapakita sa'yo. Binigay mo ba ang full payment sa kanila? Wala na din kasi akong balita sa kanila, tanong ni Alfred. Pagkatapos nilang mapatay si Mercedes, kinuha nila agad ang full payment. Pero isa lang ang nagpakita sa akin dahil takot daw ang isa at nagtatago. Pero ikaw, mahigit 1 buwan kang hindi nagpakita sa akin. Bakit ka nga ba nagtatago sa akin, Alfred? Ano ang dahilan mo? Tanong ni Raquel. Nakahinga ng maluwang si Alfred dahil wala palang sinabi ang killer na niligtas niya si Mercedes. Naisip din ni Alfred na kaya siguro din ito sinabi ay para masulo nito ang pera. Malaya nang makakilos si Alfred na hindi nagtatago. Raquel, pwede ba dito muna ako matulog sa kondo mo? Dito na muna ako mapapalipas ng gabi. Saad ni Alfred. Alfred, kay Marcelo na ako nakatira. Ngayon pumunta lang ako dito para kumuha ng gamit. Alfred, ang saya-saya ko kasi alam kong pakakasalan na rin ako ni Marcelo balang araw. Buo na kaming pamilya, kasama ng anak namin. Perfect, Alfred, at salamat sa tulong mo. Saad ni Raquel habang nakangisi sa sobrang tuwa. Ano? Paano ka tinanggap ni Marcelo sa pamamahay niya? Ang anak nila ni Mercedes, kumusta?
Tanong ni Alfred. Alfred, matalino ako. Ginagawa ko ang lahat para matanggap ako ni Marcelo. Lalo na, dala-dala ko ang anak niya sa tiyan ko. Sa wakas, napapasakin na din ang lalaking pinakamamahal ko. At ang anak nila ni Mercedes, syempre, hadlang yon eh. Kaya tulungan mo akong maidispat sa yon. Kailangan walang kaagaw ang anak ko sa daddy niya. Singhal ni Raquel. Wala na sa tamang pag-iisip sa Raquel, pati bata, ay hindi niya na pinapalagpas sa kanyang kasamaan. Hindi na nagustuhan ni Alfred ang mga ginagawa ni Raquel. Para na itong nasaniba ng demonyo sa katawan. Natatakot na si Alfred, baka kung ano pa ang gagawing kahiyupan ni Raquel. Kaya naisip niyang tigilan ito sa kahibangan. Hindi madali kay Alfred na talikuran si Raquel. Pero mas lalong mapahamak ang pamilya ni Mercedes kung konsentihin niya itong gumawa ng mali. Kaya nagdesisyon siyang pigilan ang kasamaan ng babaeng kanyang iniibig. Raquel, okay ka lang ba? Idadamay mo ba, pati inusunting bata? Baliw ko na ba, Raquel? At ang anak ko ang nasa tiyan mo, hindi kay Marcelo. Sa akin lang ang anak ko, dahil hindi yan kay Marcelo. Umayos ka, Raquel. Ako ang ama niyan, kaya wag kang magkakamali na hindi kilala sa akin ang anak ko. Ako ang ama niyan, Raquel. Singhal niya kay Raquel. Hindi siya papayag na ilayo ni Raquel sa kanya ang bata. Dahil siya ang ama at dapat siya ang kilalanin nitong ama. Hindi siya papayag sa gustong mangyayari ni Raquel. Alfred, tumigil ka. Huwag mong sirain ang mga plano ko. Nasa tuktok na ako ng tagumpay, Alfred. Kunting-kunti na lang makukuha ko na ang para sa akin. Walang lang hahadlang dahil patay na ang hayop na Mercedes. Pwera na lang kung mabangon siya sa hukay. Saad ni Raquel habang tumatawa. Raquel, okay ka lang ba? Kriminal ka na. Di ka ba nakonsensya sa papatay mo kay Mercedes? Di ka pa nakontento idadamay mo pa ang bata? Wala ka na bang natitirang awa sa katawan mo? Alfred, wala na. Dahil sa sinagawa ni Mercedes sa akin, lahat sa kanya kukunin ko, pati ang kumpanya niya. Aangkinin ko lahat, Alfred. Sa oras na maikasal ako kay Marcelo, pag-aari ko ng lahat ng kayamanan niya. Saad ni Raquel. Raquel, baliw ka na talaga. Nabulagan ka na sa pagmamahal mo dyan kay Marcelo. Tigilan mo na yan, Raquel. Dahil kung gaano kataas ang pangarap mo na angkinin ang pag-aari ng iba, ganoon din kasakit ang pagbaksak mo sa ilalim ng lupa. Kaya tumigil ka na. Ang sama mo na, Raquel. Pakiramdam ko ay hindi ka na tao. Demonyo na ang naghahari dyan sa katawan mo. Tandaan mo, Raquel, hindi magwawagi ang kasamaan. Mananaig pa rin ang kabutihan. Kung darating ang araw na sasingilin ka sa mga kasalanan ng nagawa mo, saan ka papulutin, Raquel? Tandaan mong bilog ang mundo. At kailangan mong malaman na may hangganan ang kayong kasamaan. Seryosong saad ni Alfred. Galit na galit si Raquel dahil hindi niya kalaing kalabanin siya nito. Pinandilatan niya ito ng mata saka binulyawan ng malakas na sampal. Alfred, lumayas ka rito. Huwag ka nang mapakita pa sa akin. Kung hindi mo ako tutulungan, kaya kong kumilos mag-isa. Kung sino ang humahadlang sa plano ko, papatayin ko. Sigaw ni Raquel. Kahit ako, Raquel? Kung hahadlangan kita, papatayin mo din ba ako? Tanong ni Alfred. O Alfred, kahit ikaw. Kaya wag mo akong susubukan. Lumayo ka na sa amin ng anak ko. Si Marcelo ang kilalanin nitong daddy, hindi ikaw. Sigaw ni Raquel. Raquel, gawin mo kung ano ang mapapasaya sa'yo. Tignan lang natin kung hanggang saan ka dadalhin ng kasamaan mo. Tumalikod na si Alfred at lumabas na siya sa kondo ni Raquel. Nagmadali siyang bumalik sa lugar kung saan nagtago si Mercedes. Bumili siya ng mga kagamitan ni Mercedes at mga supply nilang pagkain araw-araw. Hindi siya makapaniwala sa mga plano ni Raquel. Kailangan makabalik na si Mercedes sa pamilya niya. Bago pa mahuli ang lahat, bulong nito, nagmadaling umuwi si Alfred sa lugar kung nasaan si Mercedes. Mercedes, I'm sorry kung natagalan ako. May dinanaanan lang ako. Saglit sa bahay. Kumuha ako ng mga gamit at namili din ako ng mga gamit mo. Mercedes, marami akong gustong sasabihin sa'yo. Ayokong pagsisihan sa bandang huli ang lahat. At gusto kong ilagay sa ayos ng lahat. Saad ni Alfred. Alfred, ano ang sasabihin mo sa akin? Ang sabi mo sa na ako lalabas kung mahuli na ang pumatay sa akin. Ano ang balita, Alfred? Namimiss ko na ang asawa at anak ko. Si Lola at si Carla, kumusta na sila? Alfred, gusto ko nang bumalik sa pamilya ko. Tulungan mo ako, please.
Umiyak si Mercedes sa sobrang pangungulila niya sa kanyang pamilya. Naawa naman si Alfred sa kanya, kaya naisip niya na sabihin na nito ang lahat kahit isa siya sa nagplano sa pagpatay kay Mercedes. Dito na po nagtatapos ang ating Kabanata 19. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Maraming salamat po. Paalam.